White Kelsos, isang off-color na manok na madalas natin nakikita nagpapanalo sa laban. Ang isang tanyag na breeder na madalas gumamit ng linyadang ito ay walang iba kundi si Mr. Biboy Enriquez ng Firebird Game Farm. Paano niya ito ginawa? Panoorin po natin siya sa Lessons from the Legends. Kung love nyo yung manok nyo, dapat walang puto, mabango, at makintab yung balahibo. Trillium lang, wala nang iba. Good day, Sabong Pilipinas! As promised, tatalakayin natin yung aming well-known na White Kelsos. Mga 10 years ago, 2008, nagkaroon ng isang puting pulet, sisi na puti. Nagulat ako saan ang galing itong puti. Kinausap ko yung in charge sa breeding. Pabling, bakit nagkaganto? Baka nagkamali ka. Hindi sir, sigurado ako sa Red Kelso yan. Sabi ko, nag-throwback. Alam ko kasi may white hackle din ng Red Kelso, dugong clipper, may mga 4 na bloodline ang pumasok dyan. Yun ang dinevelop ko. Ay ang bilis palang dumami ng puti dahil dominante yung kulay. Dominante rin ang Kelso, sila yung nagiging hari, sila yung matatapang. So lumalabas na early maturing. Ito yung kay Johnny Jumper originally nang galing sa kanya. Maganda ang record sa amin dahil body punchers, accurate, maganda ang cutting. Nandun din yung angat, unat ng paa. Nung nagputi na, sabi ko papadamihin ko ito. May buyer bisita, dumating dito si Dennis Espino. Binida niya yung kanyang white Kelso na Slim Benoist. Sabi niya, ang taas daw ng win percentage. Sabi ko, gusto ko yata makuha yon. Slim Benoist Kelso rin kasi. Sabi ko, kunin mo na lang yung dalawang yan. Isa lang bayaran mo, palitan mo ng puti mo isa kung papayag ka. After several days, bumalik siya, dala-dala na niya yung puti. Maganda station, matangkad din. So yun ang ginamit ko. Ang bilis dumami. Sabi ni Robby, full show natin. Puro puti sa Stag Derby sa Pasay, LGBA. Nilaban namin, nag-champion, straight white. The next year, pumunta na kami sa farm ni Dennis sa Pampanga, bandang Arayat. Kumuha kami ng babae naman. So yun ang nilaro-laro namin. Tapos maganda ang fighting style. May angat, unat ng paa, kahit nasa ilalim. Madami rin kong magbigay. Naging sikat dahil napapanood ng mga tao, nakikita nila lamang sa panalo. Itong typical white Kelso na kadamihan white legs, picom. Paminsan-minsan naglalabas ng yellow legs dahil doon sa Slim Benoist Kelso. Maganda sukat, high station, bukang mga katawan. Sila yung nagiging hari sa range. Pati yung mga babae, sila yung matatapang. So early maturing. Pati ulo nila, maganda ang mga ulo. Madali silang i-cross halos kahit sa ang bloodline, may cross namin. Nilalaban din namin puro, pinocross namin sa sweater, magandang resulta. Sa yellow leg hats, sa McLean hats, ayos na ayos. Sa regular gray, kinocross din namin. Lamang puti pa rin lalabas. Pero may traces ng gray. Madami kaming nilalaban na puti. Mas napapaboran kasi pag pinipili ng mga tauhan ko, sa bitaw, dominante talaga, mas madaming nakukondisyon ng mga puti. Binabase namin sa sparring, sa selection, tinitingnan namin yung galaw nila, yung unat ng paa, madaming napipiling puti. So ito naging dominant din dito sa farm, pati demand ng mga buyers. Pinapadami namin ng hustada, nauubos. Nauubos talaga yung puti. Next week naman, ang aking i-discuss, Sabong Pilipinas, yung aming super sweater. Hanggang sa muli, ako si Biboy Enriquez, Sabong Pilipinas, gising na!